simula po ng pag-upo ninyo noong 1998, ito po ba yung unang beses na zero budget ang PhilHealth? Yes po. And sinasabi nyo nga po kanina, kung ano man ang pondo na meron kayo ngayon, you'll make use of it. Pero bago po nangyari itong desisyon na ito, pag-ratify ng 2025 budget, sa mga nakaraang meetings nyo po, never nyo na pag-usapan at hindi nyo po talaga in-expect na magiging zero po ang budget nyo para sa susunod na taon? Zero subsidy. Oh, zero subsidy, I'm sorry. Zero subsidy po. Zero subsidy. Opo. Well, kung matatandaan po natin ay nagkakaroon na po ng mga ganyang usapin. But of course, kaya po patuloy din ang pag-explain natin both sa Congress, sa Senate, and the House, yung pong pangangailangan at yun nga pong mga nasa batas na dapat ay may premium contribution ng ating mga indirect contributors. But of course, hindi po naman nasa kamay natin kung ano yung magiging desisyon ng Kongreso para po dito. Alright. Yung pong 600 billion budget ninyo na sinasabi ninyo kung nabigyan po nga kayo ng subsidy, supposedly savings lang ito at dapat hindi ginagalaw. May sinabi rin po kasi si Senator Grace po na kung saan iniimbak yan, nakikita na hindi masyado daw pong kumikita. Ano pong reaksyon nyo doon na mas mataas pa yung inflation compared do sa kinikita nitong 600 billion peso na nakatenggang budget ng It's now PhilHealth? 431 billion. 431 billion. Opo. Opo. Yun pong 431 billion, yan po ay investable funds din po natin at yan po ay kumikita at nagkakaroon po siya na nakapasok po sa investment at actually po ay yun pong ating investment earnings ay isa rin sa nakakatulong or nakakadagdag para po sa ating pondo. So, Doc, hindi totoo na mas mataas po yung inflation compared sa kita? Well, sorry DJ, but I'm not familiar with the inflation earnings. Opo. Opo. Last Anyway, na lang po. sige, Opo. anyway ha. So nabanggit mo ito, itong isyong ito. Yung pong sinasabi niyo na 431, is it a savings, surplus, o fund ngayon na pagkukunan niyo po ng lahat ng gastos niyo? Yan po yung ating reserve fund plus surplus fund. Yung 431 billion. Reserve fund plus surplus fund. Surplus fund. Opo. Kasama dyan yung investment So, yan reserve po yung- fund? Yes po. So yan po yung ating lahat ng investable fund. Total investable fund po. Total investable fund. So, saan kayo kukuha ng pambayad niyo po sa mga ospital? Yan po yung ating lahat ng pondo kasi syempre meron po tayong ang ating pong mga pondo ay hindi naman po lahat siya yun pong habang hindi natin ginagamit ay ini-invest po natin either on a short-time or short-term basis or a long-term basis kasi hindi naman po pwede na nakatenga lang siya pero kaya po siya ini-invest din natin para habang hindi pa po natin siya kinakailangan ay kumikita rin po siya. Pero again, hindi po siya naka-invest for all long-term but meron pong short-term para kung kakailanganin na po natin, ay yan po ay madali natin makuha at may pambabayad sa ating mga ospital. Ganon din po, Manong Ted, siguro naman po ay familiar din tayo na yun pong ating mga pagkakautang na binabanggit sa mga ospital because of our efforts to do the reconciliation, ay sa ngayon po ay nabawasan na po ito at kahit nga po ang ating mga Philippine Hospital Association ay nagsasabi na tayo po ay nakakabayad na ng ating mga pagkakautang na sinasabi sa mga ospital.